Sigurado ka ba, Eliana, okay na yung hita mo? Nakakatayo ka na, kaya mo na? Ay, okay na po to, Ate Tetay. Titiisin ko na lang po. Tsaka tama naman po sila eh. Kailangan kong pagtrabahuhan yung pagtira ko dito. Kung sa bagay, tama ka kasi baka pag nagkataon, ipag-itan ka niya ni Ma'am Margarita. Pinag-uusapan niyo ba ako? Ay, hindi ba, ma'am? Ang sabi ko po, ito ang tamang pagkakataon para ihatid ko to sa kwarto niyo. Excuse me po, ma'am. Buti naman at nakuha ka sa tingin ko kanina. Marunong ka palang pumake-up. In fairness sa'yo. Ano po yung ibig mong sabihin? Eh di ano pa? Malamang yung picture. Alam mo, pag nagkamali ka lang at sinumbong mo ako kanina kay Julian, patay ka talaga sa akin. Ayoko lang po talaga makipag-away sa inyo. Alam mo, Eliana, wala akong pakialam sa ayaw at sa gusto mo. Basta itong tatandaan mo. Wag na wag mo akong sisirain sa daddy ko o kay Julia. Don't you dare even try. Tsaka, isa pa. Tantanan mo na yung boyfriend ko, pwede ba? Dahil kung hindi, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. O ano? Nakita mo na ba yung hinahanap mong chicks? Ikaw nga umayos ka. Yung pangalan nun, Eliana. Saka kung man tawagin na chicks yun na parang kung sino-sino lang. Sermonan pa ako. Ano nga? Nakita mo na? Hindi pa nga rin. Pero hindi ako susuko. Dito lang ako. Baka sakali ako na dito ko siya makita eh. Siyempre, sinundan ko yung logo. Yan na yun, oh. Ano ba yun na, ha? Teka nga. Mamaya ka na lumabas. Sasarado ko lang yung pinto. Oh, sige na. Lumabas ka na. Bakit ba kasi na, ha? Huwag ka na ulit lalapit sa apoy, Eliana. Mapapahamak tayo. Naku na, ha? Sorry, ha? Kinukuha ko lang naman yung regalo sa akin ni Julian, eh. Eh, hindi ko naman alam na didikit sa damit ko yung apoy. Kaya nga, mag-iingat ka na sana. Pati kay Margarita. Layuan mo na siya. Muntik ka pang mapahamak dahil sa kanya. Hindi ko nga alam na, eh. Hindi ko alam kung bakit ganun yun sa akin. Eh, wala naman ako ginagawang masama. Kasi nga, ayaw niyang nakikipag-usap ka kay Julian. Layuan mo na nga lang kasi si Julian para wala ng gulo. Eh, Naka, hindi naman po pwede yun. Kaibigan natin si Julian. Isa pa, niligtas niya tayo, di ba? Tsaka kaibigan natin siya, Naka, eh. Parang si Gabo. Kaibigan din natin siya. Nasaan na kasi si Gabo? Kung nandito lang siya, siguradong ililigtas din niya tayo. Oo nga, no? Lagi rin tayong pinoprotektahan ni Gabo. Bumalik na kaya siya sa karinderya? Sana nakuha na niya yung address para makita at makasama na natin siya. Mali mo naman talaga nandito talaga yan. Mali mo, umalis lang, may pinuntahan lang. Mali mo, bukas nandito na. Diba? Adik ka, ba't ka tumatawa? Nakakatawa. Ikaw, inlababo ka, pre. In love ka. Ako in love? Umimig ka, wala sa akin yan. Hindi uso sa akin yan. Ka paastig-astig dyan. Ilang araw na natin hinahanap si Ate Eliana. Tapos, tinan mo, nagagalit ka pa kapag tinatawag siyang chicks. Tinamaan ka na talaga, pre. Oh, basta pag nakita mo siya, magtapat ka na kaagad. Baka mawala na naman yun eh. Ikaw din ang manghihinayang. Ano mo, bata ka, tayo mong alam talaga nga.
tagal naman, Isabel. Oh, Ma'am, sir, hindi daw po kakain si Ma'am Isabel. Bakit daw? Wala po sinabi. Akyatin ko lang po, kakausapin mo sandali. sige. Ano bang nangyayari dyan sa anak mo? Ewan ko, hindi ko rin alam. Pabayaan na natin mag-usap yung mag-asawa. I'm sure tungkol sa business lang yan. Tayo naman, alam natin ang kung anong solusyon sa mga problema na yan. Eddie, anong balita kay Eliana? Nakita na ba? Hindi pa rin eh. Ay, nako. Makikita sa akin na babae yan. Oras na dumating yan dito, makakatikim sa akin yan. Katakot-takot na kamalasan na nangyayari sa atin dahil sa kanya. Anong nangyari yun? Si Doña Aurora pa ang nagsabing patay na si Isabel. Hindi na gusto ko malaman, Tay. Bakit nila pinalabas na patay na si Isabel? Isa lamang nakikita kong dahilan naman. Ginawa nila yon para paghiwalayan kayong dalawa. Hindi ka nila tatanggapin sa pamilya nila. At gagawin nila ano pa man. Sabihin pampatay ang sarili nilang anak. Matiyak lang na hindi na kayo magsasamang muli. Mga matapobre talaga. Pero si Isabel, bakit hindi siya bumalik? Tsaka bakit siya galit na galit sa akin? Kailangan pa bang malaman mga sagot? Para ano pa? Tapos na anumang namagitan sa inyo ni Isabel. May asawa ka na, may sariling buhay, may sariling pamilya. Doon mo lang ito ang pansin mo. Naman. Isabel. Bakit di ka sumabay sa pagkain sa amin sa baba? Isabel, bago mo pa ako naging asawa, best friend mo ako. Kaya alam ko kung may problema ka. Nakita ko si Eman kanina. Ano nangyari? Sinubukan niya akong lapitan at hawakan, pero tinulak ko siya. Tapos dumating si Nora. Nag-asawa na pala sila. So ano yung naramdaman mo na nakita mo siya ulit? Galit ako sa kanya, Basti. Wala akong ibang naramdaman kundi galit. Lalo na nung nalaman ko na sila pala ang kumakalaban sa atin. Di ako magpapatalo. Lalabanan ko sila. Kahit pa ba na ibig sabihin na magkikita kayo pa ulit-ulit ni Eman? Baka naman hindi ko dapat sinasabi to dahil asawa mo ako. Pero Isabel, natatakot lang ako na baka bumalik yung nararamdaman mo para sa kanya. Wala na akong pakialam sa kanya, Basti. Pinabayaan niya ako at alam mo yun. Kaya kahit na paulit-ulit pa kami magkaharap na dalawa, hindi mangyayari yung kinakatakot mo. Dahil kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang pag-aabandona sa amin ng anak ko. Paano nangyari yun? Paano biglang sumipot yung babaeng yun doon? Walang yado naman yung nanay niya. Nagsinungaling pa sa pagkamatay ng anak niya. Nakabuti rin naman sa'yo yun, ate. Kasi isipin mo, kung alam natin lahat na si Isabel buhay pa, malamang hinabol siya ni Kuya Eman, tas di kayo nagkatuluyan. Sa tingin mo ba kung alam kong buhay yon, sasabihin ko sa kuya mo? Hindi rin naman, no? O kaya nga, kailangan mo ngang magpasalamat dun sa pagsisinungaling ni Doña Aurora. Ang problema mo ngayon,
Paano mo kaya babakuran asawa mo? Asawa ko na yun eh. Wala na magagawa yung babae, no? Totoo ba? Sa palabas sa TV, sa pelikula, hindi ba naglipa ng mga kabet sa totoong buhay pa kaya? At saka yung Isabel na yun, hindi basta-bastang babae yun. Siya ang nag-iisang rason kung bakit muntikan ka nang hindi balikan ni Kuya Eman. Kaya kung ako sa'yo, bakuran mo ng mabuti ang asawa mo. Nakasingit lang siya nun. Hindi na mauulit yun. Akin lang ang asawa ko. Akin lang si Emma. Nag-aalala lang po naman ako. Ngayon nagkita na sila ni Isabel. Baka magtanong si Emma. Baka malaman niya na may anak sila ni Isabel. Walang ibang dapat makaalam nito. Ano bang problema mo? Pwede mo naman yung sabihin sa akin eh. Makikinig naman ako sa'yo eh. I have something for you. Yung gamot para sa sugat mo. Naku, nakakahiya naman. Talaga namang nakakahiya eh. Ginagawa niyo yan sa harapan ko. Isa lang ang importante sa akin ngayon ang negosyo natin. Gusto ko makabawi tayo. Iaahon ko ang Cascabel Sneaks Can. Pangako ko yan. May nakikita ba kayong babae niya trabaho dito? Mga kaedad ko. Tapos siguro mga ganito katangkad. Tapos mahaba yung buhok. Pagkakaalam ko, wala talagang kasing edad mo dito eh. Gabo, umanda ka sumama ka sa akin. May dadalhin tayo kay Sir Eman mo. May ari mo, harap ako Huwag ganito kang yung mag-alala, mabait ang Sir Eman mo. Hindi mapangmata ang anak ko, Gabo. Galing di kami sa simpleng buhay. Good day, sir. Ano pong kailangan nila? Gusto ko sanang makausap si Isabel. Anong hinihingiti-ngiti mo dyan? Naalala mo si Sir Julian, no? Naalala ko lang po yung ibigan kong si Gabo. Iniisip ko lang po kung nakuha na niya yung number na iniwan namin yun ng Eman. Kuya, kailangan niyo po ba ng tulong? Ay, hindi. Sige na, kailangan ko.